Hello po, magandang araw para sa inyong lahat at welcome po sa ating day 14 ng ating Fast of Daniel, itong ayuno ni Daniel. At kung hindi nyo po napapansin, it's been 2 weeks already yung 21 days Fast of Daniel. Exactly, tingnan nyo, day 14. Imagine nyo po yun. And alam po natin na itong ginagawa natin na Fast of Daniel, nakakatulong ito ng malaki para sa bawat isa sa atin. Alam nyo po na itong ayuno ni Daniel, kayo po na sineseryoso to, kayo na sinubaybayan yung mga tips natin, especially kayo na gusto ninyong matanggap yung banal na espiritu. Alam ko po na kayo na gusto nyong matanggap yung Espiritu Santo, talagang nag-focus kayo sa video na ito, talagang nag-meditate kayo. Yun po ay maganda. But not only you na gusto na matanggap yung Holy Spirit, but even you na gusto nyo pong ma-revive ng banal na Espiritu. Gusto ninyo na yung relationship ninyo sa Diyos mas maging malapit. I believe na pag ginawa nyo ito ayon sa kalooban ng Diyos, mas nagiging malapit kayo sa Panginoon. So, today, ang topic natin sa day 14 na ito is ito. Ang Espiritu Santo ay hindi isang emosyon. You have to be very careful about relating yung Holy Spirit with emotions, with feelings. Though, kapag natanggap natin yung Holy Spirit, yan ay isa sa magiging topic natin by mga next days. Pag natanggap natin yung Holy Spirit, may emotion, pero we cannot be somebody na ide-depend yung ating relationship with God or yung baptism with the Holy Spirit with emotion. Hindi dapat ganun. Tingnan niyo po itong verse na ito na nakasulat sa libro ng Acts chapter 19 verse 2. Sinabi niya sa kanila, tinanggap ba ninyo ang banal na espiritu nang sumampalataya kayo? Sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin narinig na may banal na espiritu. In the next verse, nang ipatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na espiritu, sila ay nagsalita ng mga wika at naghayag ng salita ng Diyos. So dito po sa verse na ito, napaka casual ng usapan. Natanggap niyo na ba yung Holy Spirit kasi nanampalataya kayo? Sabi, hindi pa namin narinig yan. And then, as soon as pinatong ni Pablo yung kamay niya, natanggap nila yung Espiritu Santo. Natanggap nila yung pagbabago ng isip. So, may kita po natin. Huwag niyo po masyadong i-relate yung Holy Spirit with emotion. Minsan, siguro, kapag nagsisik kayo ng Holy Spirit, kapag nagpipray kayo at gusto ninyong matanggap yung Holy Spirit, minsan, masyado ninyong binibase yung sarili ninyo sa emotion. Ano kayang mararamdaman ko? Mangingilabot ba ako? Tatayo ba yung balahibo ko? Iiyak ba ako? Hindi ba? Na huwag po kayong maging worried dyan. Siguro, worried ka masyado sa kung anong mararamdaman mo. Please, ang banal na espiritu ay kasiguraduhan na kapag natanggap mo yung Holy Spirit, meron kang assurance na ikaw ay anak na ng Diyos. Kaya mga kaibigan, please, isa sa mga reason kung bakit hindi natatanggap ng mga tao yung Holy Spirit kasi masyado nilang iniisip, masyado silang worried, masyado silang nag-aalala sa kung anong mararamdaman nila. I-disregard nyo po yung emotion. Ang Holy Spirit ay isang assurance. Huwag nyo pong masyadong tanungin ano kayang mararamdaman ko kapag natanggap ko yung Holy Spirit. Bukas, Wednesday, alam nyo po na magsisik tayo ng Holy Spirit. So malaking opportunity rin po na pumunta kayo sa tahanan ng Diyos to seek yung banal na Espiritu. But aside from that, ano po yung gusto rin namin na gawin nyo rin? Sa 10:30 p.m., magkakaroon tayo ng Noche Buena. So, isi-share natin itong link na ito para sa lahat.
sa ating private link, sa ating YouTube, sa ating website. I-share natin yung link ng program na ito. Isang special prayer. Mabilisang prayer lang. Bakit? Kasi gusto lang namin maabot yung pamilya ninyo ngayong Pasko. Minsan sinasabi ninyo, hindi ko pa na sabi natin, hindi ko pa nai-invite yung pamilya ko sa church. So, imbitahin natin yung church na pumasok sa tahanan ninyo gamit itong Noche Buenang ito. Okay? And aside from that, meron rin po tayong Christmas. Okay? Christmas begins with Christ. Alam nyo po na itong Christmas na to dito po sa Hong Kong, yung iba sa inyo malungkot kasi malayo kayo sa pamilya ninyo. Pero bibless pa rin natin itong tinapay ninyo in one faith. Hindi lang po yan dito sa Hong Kong, kundi sa Philippines, the same thing. So, pwede nyo rin pong iimbitahin yung family members ninyo sa tahanan ng Diyos. Okay? And ito po yung ating address. Feel free to visit us. And naniniwala po kami na kayo na binibisita yung church sa yung tahanan ng Diyos. Naniniwala kami na yung Diyos, pinapakita niya para sa inyo kung ano yung dapat mangyari. Mga kaibigan, pag-isipan nyo po yung message natin ngayong araw na ito. I'm gonna repeat it once again. Ang Holy Spirit, remember this, ang Holy Spirit hindi isang emotion. Ang Holy Spirit ay isang kasiguraduhan na nasa loob mo na yung Espiritu Santo. Gamitin nyo po yung sandaling ito para manalangin at pag-isipang mabuti. Samantalin nyo yung pagkakataong ito para hanapin yung Espiritu Santo without expecting any emotion or feelings.